May tao sa kabilang line. Hello? Hello po. Hi po. Sino po sila? Sheila po. Ilang taon ka na, Sheila? 18 po. Taga saan ka? Quezon City po. Anong ginagawa sa buhay? Ano po, naghihintay po sa graduation Ay! ng college. Naghihintay sa graduation sa college? Opo. Ganun. Alright. Ganito, ano? Ikaw ay napatawag para? Love problem po. May problema sa puso? Talaga. Ano nga pala tinapos mong course? Computer science po. Computer science. Dahil tapos ka na, ikaw na isang computer scientist. Ganun po. Joke lang. May love problem si Sheila. Uy, teka lang, singit ko lang ha. Nakaantabi nga pala yung IMB3. Ayan, the president of V-Mobile and staff. Nakaantabay sila. Salamat! Ay, nako. Magninegosyo ako ng V-Mobile. Mamaya sabihin ko sa inyo ha. Yung kaninang binabanggit ko, ulitin natin yan mamaya. Gusto mo yumaman, Sheila? Opo eh. Love life o pera? Pareho. Tama, di ba? Hindi, pili ka kung pwedeng parehas meron. Ano po? Pera na lang. Pera na lang. Hindi, sige, usap tayo. Anong gusto mong tanungin kay Papa Jack? ano po? Kasi po, kwento po muna ako. Sige, gusto mo kumanta ka. Pwede din. Ay, joke lang. Ano, kasi po, may, ano po ako, boyfriend. Mas matanda po kasi ako sa kanya ng 2 years. So, 16 pa lang siya. Apo. Gaano katagal na kayo? Mag-1 year na po nitong 18 dapat. Dapat. Bakit? Naghiwalay kayo? Hindi, ano po kasi misunderstanding kami. Ayun na naman yung dalagang yan, ha? Si Miss Understanding. Bumida na naman yung dalagang yan. Si Miss Understanding. Hindi po kami magkaintindihan ngayon. Baka naman china-Chinese mo yung boyfriend mo. Baka naman china-Chinese mo yan kaya hindi ka maintindihan yan. Kaya nga po, yun po lagi yung sinasabi, hindi niya maintindihan. Tagalog naman po ako. Sige, sa anong parang kanya hindi maintindihan? Ba't niya nasabi yun? Ano po kasi... Lakas mo. Dati po kasi, close yung family. Legal po kami. Louder. Close po ako sa family niya, tapos close po siya sa family ko. Ngayon, nagkaroon po ng hindi pagkakaintindihan. Kaaway nga po yung mama ko, tapos si mama niya. Ano yung hindi pagkakaintindihan eh? Bakit naman kailangan? Ba't sa ganun punto? Ewan ko nga po eh. Hindi ko po siya maintindihan, pero I think siya, mama's boy. Okay, teka lang. Sino magkaaway ulit sa parte ng magulang ninyo? Mama ko po, tapos si mama niya. Okay. At hindi mo alam ang dahilan? Hindi ako naniniwala sa'yo. Okay. Posible hindi mo alam ang dahilan, magulang... alam ko kasalanan ko rin kasi... di alam mo. Sige na, paliwanag mo sa akin. Obsessed po talaga ako sa kanya kasi... Okay, ganito Alright. Tumawag ka po sa akin dahil ang problema ng iyong relasyon ay ang magulang niyo magkaaway? Hindi naman po. Para sa akin po kasi patapos na yun eh. Inintay ko na lang po maayos. Ang ko lang po, problema ko nga po, yung sa amin dalawa, hindi ko na po talaga siya maintindihan kasi may parang iba na yung feelings niya. One time kasi nagtapat siya sa akin na yung sa ex niya gusto niyang balikan. Kasi may feelings na nga siya daw doon. Arouch, ha? Tapos, eto nga po, may problema nga po. Preggy ako. Kaya ba nag-away ang mga magulang niyo dahil preggy ka? Hindi naman po. Alam ko hindi yung dahilan eh. Pero... Matagal na talaga. Nagugulan ako sa kwento. Sige, ito po yun. Sige, ipaliwanag mo muna para at least maintindihan ko unti-unti naman, ha? Bakit magkaaway ang magulang nyo? Ano po, parang tingin ko po kasalanan din po namin kasi dati halos araw-araw na kami magkasama, parang ayaw namin mag-iwalay. Alright. Parang yun po yung nakakainis ng parents ko. Pero, yun, parang... bakit nag-away yung mga nanay ninyo?
Kasi ganito po yun, nag-lens po ako. Tapos, Ito naman, paunti-unti ko magkwento. sige na, ito na nga po nag-lens po ako. Tapos, dun po ako sa kanila nag-stay. Mga 2 days po. Tapos, nung kinagabihan ng Tuesday, nag-text po yung mama ko sa kanila na masakit na salita, ganun. Tingin ko kasalanan ko po kasi parang pinupilit ko pa po yung sarili ko sa kanila. Parang ganun. Tapos, So, tingin mo kasalanan mo? Opo. Di ba kasalanan mo naman talaga? Bakit tingin mo kasalanan mo kung kasalanan mo talaga? Kasalanan ko po talaga. Okay, good. Tapos, tumira po ako dun sa Caloocan, sa pinsan po ng boyfriend ko. Tapos, dun po, di ko po sinabi na nandun ako, dun sa side po nila, tsaka sa side po ng bahay namin. Until na, nalaman na lang po niya na nandun ako. Okay. Tapos, pinupuntahan niya po ako doon. Gano'n katagal na yung kabuuan na nag-less sa bahay ninyo? Mga mga 3 weeks. Anong meron? Ba't nag-less ka? Hindi ka tinaran ng bacon? Natatampo ako sa mama ko. Ha? Natatampo ako sa mama ko kasi parang kapag nag-away kami ng mga kapatid ko lang kinakampihan niya, ganun, hindi niya alam yung part ko. Panganay ka ba? Hindi po. Pangatlo po. Pangatlo. Ilang kayo? 6. 6. Opo. Tapos, bali, ako pa lang po yung makakatupad ng pangarap ng mama ko. Bakit? Bakit yung iba hindi nakapagtapos? Opo. Nakapag-asawa po yung 2 panganay na. Okay. Tapos, yun na nga po, mga 1 week po, nalaman na po ng boyfriend ko nandun ako sa Caloocan. Dinalaw niya po ako kasama yung mga pinsan niya. Wow, Pero umalis po siya agad. promise po siya na babalik siya after 2 days. Tapos nalaman ko po na hospital siya. Kasi nga po nagkasakit siya. Tapos, edi parang tiniis ko siya. Kasi galit po ako sa kanya kasi akala ko di siya dadalaw. Hindi ko po alam na may sakit siya. Tapos, tinanay ko na pong umuwi para sa kanya. Kasi gusto ko na po siyang dalawin. Tapos, dinalo ko po siya. Sino gusto mong dalawin? Siya po, boyfriend ko. Okay. Tapos nung dinalo ko na po siya, ayos na po kami sa bahay. Para na siya naman po yung nagbago. Yung dumating time na, pag tatabihan ko po siya matulog, gusto niya, yung hanggang sa madaling araw, babantayan ko siya. Isan pa nga po, niluludan ko siya para hindi na siya magalit. Niluluhudan mo siya? Ano ang ginagawa mo habang nakaluhod? Niluludan ko po siya para hindi na siya magalit kasi nga po may sakit siya, iniintindi ko po siya. So, yun nga po. Ano sakit niya? Po? Ano sakit niya? Trangkaso po yun. Sobrang kasi po siya, maraming tao po siya, tapos sobra siyang pumayat. Okay. Kapag tinignan mo po siya, parang hindi siya 16 years old. Mukha na siyang pitos, ganon. Hindi po, mukha siya mga 20 plus, mga ganon. Tumanda bigla tignan. Pero ma-appeal po siya, promise. Ma-appeal? Marami nga pong babae. Tapos yun na po, tapos yun nagbago na po yung niya sa akin, yung parang yung hindi na siya kagaya dati mga sweet, yung gano'n. Baka may sakit kasi. Oh? Baka kasi may sakit, kaya ganon. Kaya nga po, may sakit. Hindi po, gumaling na nga po siya. Ang gulo na! Ang gulo na! Ay, ang gulo na! Hindi mo. Hindi ko na gumaling na po siya. Nung magaling na po siya, doon ko po na-realize na nagbago na siya. Diba? Doon naman, ginawa ko lang po parang bumalik yung dati. Kaso lang, yun nga, nagbago nga po talaga siya. Tapos, yun na po. Malapit ako ma-high blood. Ang taas na ng blood pressure ko. Ayun na nga po. Dumating na nga po yung time na pinatawag siya ng mama ko dito para harapin niya. Na po. Ano yung pag-uusap? Pinatawag siya ng magulang mo? Tinatanong po nila kung ano daw pong balak niya. Hinaan yung radyo.
kung ano daw po yung balak niya, ganun. Ngayon, pinapili po siya ng parents ko na kung magsama na kami or yung isa, kung hindi niya ako kukunin, titigilan niya relasyon namin, yung gano'n, para maayos na. Pinili niya po yung itigil sa harapan po ng parents ko. Yung relasyon. Opo. Kasi naman yung... Iwalay po siya sa harapan na. Yun naman kasing choice na magulang mo, mahirap pumili. Nga po. Diba kasi, kung koy pumipili, diba? Kasi nga po, kung magturingan na po kasi kami, parang yun na nga po, yung nagsasama, yung ganun. Yun, Okay, alright, Sheila, stop. Opo. Nag-overload ako sa information ngayon. Hindi ko naman maintindihan kung problema mo sa magulang mo, sa boyfriend mo, sa ospital, o kailangan mo ng gamot mula sa isang medrep. Hindi ko na maintindihan. Nasa dulo pa po yung problema ko. Ay, wala pa ba? Tapos, na nga po, syempre po na sobrang saktan ako. Pati yung parents ko na-apektuhan. Tapos, sakto, birthday ng pinsan niya. Ay, nag-birthday pa, Birthday po ng pinsan niya, swimming po yun. May swimming Hindi ko po siya maintindihan talaga kasi nga. Puro dyan, piyesta na, ano? Kung pinagdalaban niya po yun sa amin o hindi. Tapos one time, pinagtapat ko na po talaga sa kanya na preggy ako. Ilan ba na dyan mo ngayon? Magba 1 month po. Baka naman kabag yan, ha? Sana nga po kabag lang Diba? Sana nga po kabag lang. Kaso, dalawa kami ng mama ko nag-try Nanay mo, nagpikid din nanay mo. Pa? Nanay mo, nag-try din. Hindi po. Sinamahan ka niya. Kasama ko po siya nung nag-try ako. Nag-try ng? Alam niyo na. Pregnancy test. Apo. Ilang guhit? Dalawa. Apo. Tama, di ba? Kasi kapag nagdagdag ka pa ng isang guhit, 1 kilo na yan. Tapos, yun na nga po, yun na, pinagtapat ko po sa kanya. Sabi niya po, pipilit niya po ipalaglag. Ay? Opo, kasi hindi pa daw po siya ready. Ganyan naman yung mga lalaki yan, di ba? Tapos, hanggang sa tapos nagtapat siya sa akin, umiiyak siya na naawa daw po siya sa akin kasi, may feelings na nga daw po siya sa ex niya. Gusto niyang balikan. Ibig sabihin, yung time na nagsabi ka sa kanyang buntis ka o nagdadalang tao ka, yun din yung time na sinabi niya na may feeling siya sa ex niya. Opo. Nagpapaalam siya. Opo. Wow, parang kanta ito, di ba? Just when I needed you most. Tapos, umiiyak po siya kasi naawa po siya. Tapos, may away po kami kasi nasabi niya na yung bata lang na po yung... So, nagsama kayo? Po? Nagsama kayo? Opo. Okay. Sama din po kami kasi lang. Pero mauwi-uwi naman po ako sa bahay. Ganun. Okay. Ano question mo? Tama po ba yung magiging decision ko na lumayo na lang po? O, di ba? Bakit po? Haba ng intro mo, ano? Ko naman to. Kasi po, ang pangit po kasi nung sinabi niya sa akin na, Chubby ka daw. Hindi. Hindi. Mag-girlfriend, yung parang mag-girlfriend siya, tapos, pero, kanya lang daw po ako. Ha? Opo. Ibig sabihin, dapat allowed siya magkaroon ng iba, pero ikaw hindi pwede. Opo. Siyempre, unang-una, pangit talaga yung buntis ka, di ba? Pero hindi pa rin tama, mga kaibigan. Nagbibiro lang po ganito. Sheila. Opo. Ano na ang estado ng relasyon nyo ngayon habang magkausap tayo? Nasaan ka at nasaan siya? Nasa bahay po nila siya, tapos ako po dito sa bahay. Sa bahay nyo. Kailan ka pa huling nagpunta sa kanila? 2 weeks na po nakakaraan. 2 weeks ago. Opo. Alright. 2 weeks ago, nandun ka sa bahay nila. Opo. So, 2 linggo, kalahating buwan na nung huli mo siya makita. Opo. Alright. Ano na pag-usapan niyo bago ka umuwi sa bahay ninyo? Pero nung Friday po, magkasama lang po kami. Sabi niya, kami pa daw, ayusin na po namin. Kasi nga po,
nararamdaman ko pa po na tinetext niya pa rin po yung babae.